Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Grabe. Ang bilis magpaliwanag ni Chis Escudero. Dumipensa agad si Chis Escudero mga kababayan. Dahil po yung kanyang top contributor nung siya po ay tumakbong senador ay kasama po dun sa Albin Lima na inilabas si Presidente Bongbong Marcos na nabigyan po ng mahigit 100 bilyong kontrata po ng DPWH sa kanilang flood control projects. So hindi naman siya pinagbibintangan pero nagsasalita na. Masyado pong defensive etong si Chis Escudero. Hindi naman siya pinagbibintangan di ba? Ang sabi ng Pangulo, iimbestigahan, titingnan kung meron bang anuman lang nangyari, meron bang kumita dito, meron bang kumita ng SOP, sino-sino ba ang mga nabigyan ng under the table, sino-sino ba ang nakinabang dito sa mga flood control projects na to, totoo ba to, peke ba to, o gawa-gawa lang. Eto, si Chis Escudero, ang bilis. Ang bilis po nagpa-presscon para ipaliwanag ang kanyang side. Kasi nga, yung kanyang top contributor na nagbigay sa kanya ng 30 million pesos mga kababayan ay kasama po dun sa 15 na pinangalanan ni Presidente Bongbong Marcos. Ano kaya ito? Kasi mga kababayan, di ba? Pag ikaw ay pumutak agad, pag parang yun mga kababayan, merong nandun kayo sa loob ng kwarto. Biglang merong nangamoy mga kababayan, mabahong amoy. May umutot mga kababayan. Di lahat tahimik yan. Tahimik yan May nagsalita. Hindi ako yun hindi ako yung umutot So, parang ganun Parang ganun lang etong si Chis Escudero. Yung pumutak na yun, baka malamang siya nga yung umutot. Kasi wala na mga nagsasabing umutot siya So parang ganun din itong si Chis Escudero. Wala namang sinasabi na na nakinabang siya. Wala namang nagsasabi na siya ay kumita dyan sa flood control projects ng kanyang kaibigan na taga Sorsogon. Pero nagsalita agad. Defensive. Bakit? Bakit kaya defensive, mga kababayan? Bakit kaya defensive? Meron kayang tinatago to it's. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung press briefing dyan po sa sa Senado. Demolition PR job na nakatuon laban sa akin. Nag-report lang, demolition job daw agad. Ano demolition job? Di ka naman sinasabi na na ikaw ay sangkot. Wala naman sinasabi na may anomalya. Wala naman sinasabi na na ikaw ay nagnakaw ng pera ng taong bayan o kumita ka, nakipagsabuatan ka diyan sa kaibigan mong kontraktor. Pero ang salita agad niya, demolition job. So defensive. Defensive mga kababayan. At tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Inamin mga kababayan, inamin ni Chis Escudero na isa doon sa 15, kaibigan niya. At taga Sorsogon, mga kababayan niya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuoang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Okay. Ito, sinasabi niya.
Yung kaibigan niya na kontraktor na taga Sorsogon ay nakakuha ng 5 billion contract galing sa DPWH sa flood control. At sabi niya, itong 5 billion ay 1% lamang nung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na 500 billion. Alam mo, SP Cheese Escudero, wala naman kaming pakialam kung 1% yan. Kasi ang sinasabi, parang ano yung mga kababayan, gina-justify niya yung naging proyekto ng kanyang kaibigan na kontraktor sa Sorsogon. 1% lang yan eh. Kung ikukumpara dun sa iba 1%, pero guys 5 billion pesos. 5 billion. Ilang zero yan? Daming zero niyan. So, defensive. Dinidepensahan niya itong kanyang kaibigan na kontraktor galing po sa Sorsogon. Tuloy natin. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Eto, nagturo na. Nagturo na, mga kababayan. Nako, Cheese Escudero. Pinagtanggol yung kaibigan, dinustify niya. Ito yung justification niya. Alit-lit nun 1% lang, 5 billion. Tapos ngayon, ito na sinasabi niya. Bakit hindi pagtuunan yung ibang mga mambabatas dyan na mas malaki nakuha? Nantokwa kayo. Pare-parehas lang kayo, nagturo ka pa. Yung mga nakinabang, na mas malaki, may sinasabi si Cheese, mas malaki yung 99%. Ayun ang pagtuunan nyo ng pansin. Mga walang hiya din kayo kung sino man ang nakinabang dyan sa flood control projects na yan. Hindi naman namin sinasabi na hindi sila mananagot eh. Kaya lang, huwag kang magtuturo. Dahil pare-parehas lang kayo, kahit 1% lang yung sa kaibigan mo, 99% yung sa iba, ang bottom line, pare-parehas lang kayo. Hindi mo pwede i-justify, hindi mo pwedeng ilayo ang sarili mo dahil 1% lang. Nahalata tuloy na na pinagtatanggol mo yung kaibigan mo eh. Hindi ka naman sinasabing nagnakaw ka. Wala pa namang sinasabing kumita ka. Wala pa namang sinasabing meron kayong porta boys. Pero parang lumalabas, guilty ka eh. Kasi, pumuputak-putak ka na eh. Tapos nagtuturo ka pa. Pare-parehas lang naman kayo. Kahit pa 1% yung napunta sa inyo ng kaibigan mo. Tapos yung iba, ilang percent, pare-parehas kayo. Dapat kayong imbestigahan lahat kayo. Tapos demolition job daw sa kanya. Hindi ka naman kailangan siraan kasi sirang-sira ka na eh. Sa totoo lang, kailangan pa ba ng demolition job para sa'yo? Hindi na. Kasi ayaw na ng taong bayan sa'yo. Sa totoo lang, nasisira ang Senado dahil sa'yo. Ang baba na ng ratings, performance ratings, trust ratings ng Senado dahil sa'yo. Tapos demolition job. Hindi ka na kailangan siraan dahil sirang-sira na ang Senado. Buti na lang, meron kaming maaasahan dyan sa Senado, itong minority. Pero dahil sa'yo, pabagsak na ng pabagsak ang ratings ng Senado. Tapos eto na naman. Yung top contributor mo, pinagtatanggol mo, at ngayon nandadamay ka, itinuturo mo yung iba. Buwisit ka, pare-pares lang naman kayo. Pare-pares lang naman kayo eh. Masyado kang defensive, Cheese Escudero, na paghahalata ka tuloy eh. Hindi naman ako contractor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo. Hindi ka naman sinasabing contractor ka eh. Pero bilang isang senador, bilang isang gobernador, pwede mo silang alalayan diyan sa mga kakilala mo, sa mga nakapwesto diyan sa DPWH. Wala naman sinabing kontraktor ka. Kontraktor congressman lang ba ang kumikita? Hindi. Magiging lumalakad, nag-iimpluwensya sa DPWH, sa mga politiko. Huwag niyong sabihin hindi kayo kumikita. Ayan nga yung sinasabing yan yung sinasabing kickback. Yan yung sinasabing for the boys, yan yung sinasabing SOP. Di ba?
Halatang halata ka, Chis Escudero eh. So, kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Oh, di ba? Ikaw na mismo nagsabi. Wala namang sinabi yung artikulo na tinuturo ka na magnanakaw ka. Wala namang sinabi na kumita ka. Na walang sinabi na ikaw ay kumatkong. Wala namang sinabi sa artikulo na ikaw ay nagkaroon ng SOP diyan sa proyekto ng kaibigan mong taga Sorsogon. Eh bakit ka nagre-react? Bakit masyado ka defensive? Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya Natatakot kasi siya. Natatakot siya na baka iba isipin ng taong bayan. Chis Escudero, yun talaga ang iniisip ng taong bayan. Yung sinasabi mong insinuation, ayun talaga ang iniisip ng taong bayan. Hindi nyo na kasi maloloko ang taong bayan. Alam na ng taong bayan ang diskarte ninyo. Kaya kahit ano pa sabihin mo at nagmamalinis ka, ayun ang iisipin ng taong bayan na kayo ay kumita. Wala namang sinabi sa report eh. Pero sa style mo ngayon na ikaw ay nagsasalita, pumuputa ka agad, pinagtatanggol mo yung contractor mo, pinagtatanggol mo yung sarili mo, parang lumalabas na guilty ka. Mas maganda nga na nahimik ka na lang eh. Ngayon nahahalata ka tuloy eh. Diba? Ang sa amin lang, imbestigahan ka. Imbestigahan ka kasi yun yung top contributor mo eh. Biglang tumaas yung dumami yung kanilang proyekto simula nung ikaw inaupo bilang senator. Kahit pa sabihin mo na hindi naman ikaw ang nagbibiding o kasama dyan sa nagbibigay ng proyekto, para naman tayong tanga. Siyempre, meron kang impluwensya. Huwag na tayo maggaguhan, Mr. Chis Escudero. Ito nga, tuloy na natin para kasi marami pa sinasabi si Chis Escudero eh. for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto. Wala naman sinabing kasama ka dun eh. Hindi ka naman talaga kasama dun eh. Kaya lang, kaya mong impluwensyahan na mabigyan ito ng kontrata. Ayun lang yun. Naku naman. Proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kami bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Tingnan niya, meron agad siyang nireding mga data. Siguro ikot ang pet niya. Ganun yun mga kababayan eh. Alam niyo kung wala kang ginagawa, okay ka lang, relax ka lang. Pero siguro pinakilos niya yung staff niya. Teka, hanapin niyo yung mga mga papeles natin, ganyan. Kailangan natin mabaliktad itong kaisipan ng taong bayan. Kasi mukhang nabubuko na tayo. Mukhang baka iba isipin nila. O ganun ang style lang nangyayari ngayon. Masyado siya naging defensive. Di ba kapag defensive ka, alam na this? Di ba? Sinong involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Pati yung mga gusto na ma-impeach si Sara Duterte, dinamay na ito. Iba naman yung usapan dyan sa impeachment. Iba naman ang usapan dyan sa flood control projects. Nagpapalusot eh. Yung demolition job daw, sinisiraan lang daw siya nung mga gusto ma-impeach si Sara Duterte dahil siya ay against impeachment. At kung ano sinasabi niya. Ano namang kinalaman nung kinita mo, yung nabigyan yung kaibigan mong taga Sorsogon ng 5 bilyong proyekto. Wala kaming pakialam kung 1% lang yon. Malaki na yon sa amin, 5 bilyon. Pera ng taong bayan yon. Kaya wag mong maliitin yung 5 bilyon kasi sabi niya 1% lang daw yun ng ng total amount ng bilyones eh. Malaki pa rin yun.
Oh, sabihin mo lang na ikaw ay nagkaroon ng 100 million. Hindi ko sinasabi nagkaroon ka. Halimbawa lang, may 100 million ka. Sana all. Di ba? So, nagtuturo at iniiba ang usapan. Kasamahan nyo, Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga-labas. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Apo. Sir, Hanggang 11 mambabatas. o'clock lang ako, Mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Sinisisi niya yung mababatas. Pinakamaganda, Chis Escudero, sagutin mo na lang yung kung sakali mang may mga tanongin sa'yo in the future. Kasi sa tingin ko dapat imbestigahan to. Sa tingin ko dapat imbestigahan yung kontraktor na malapit kay Chis Escudero. Tingnan lahat ng ginawa niyan, kung totoong may ginawa yan o hindi. Baka naman meron mga proyekto dyan na ghost projects dyan po sa Sorsogon. Ayun lang yon. Huwag na tayo magbintangan, huwag na tayo magturuan. Yun lang ang gusto naming malaman. Kaya demolition job, para sa akin di ka na kailangan nga demolition job sa'yo dahil sirang-sira ka na, Chis Escudero. No need for demolition job. Kasi sabi ko nga sa'yo baka nga isang araw, matanggal ka sa pwesto, baka magulat ka. Si Marcoleta pa ang magtanggal sa isa pwesto. Nako, Chis Escudero. Saka nagmamadali Nagmamadali siya, may pupuntahan pa raw siya. Basta nasabi niya na yung kanyang peace. Nasabi niya na paninira lang yan, yung mga sinasabi nila. Okay na, So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, yung sinasabi ko po. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house? Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes. Pumasok siya dun sa BICAM. Ikaw lang kauna-unahang Senate President na pumasok sa BICAM. Kaya nagtataka ang taong bayan sa'yo. Ikaw lang ang gumawa nun. Wala pa nangyaring Senate President na nakialam dyan sa BICAM, ikaw lang. 2 beses ka pa pumunta. Hindi naman daw siya nagnakaw. Anong ginawa mo ron? Binantayan mo na hindi ma-slash yung inyong insertion? Ganun ba yun? Di ba? Kasi na campaign contributor nyo nga raw. So pa-explain lang po, masama ba to o walang nga. mali dito? Gaya ng sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko nga, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. So, sir, Pero, kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Parang parang totoo. Para sa akin, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Kahit kaibigan ko, wala akong pakialam. Iimbestigahan natin yan. Pero kanina lang, pinagtatanggol niya. Bakit sinisilip niya yung 1% lang? 99% din yung sinisilip. Wala. Style neto, bulok din, mga kababayan Ha? So, itatanong pa dito mamaya kasi huwag na natin panoorin, tapusin na natin ito, mahaba na rin itong video natin. Noong panahon niya, dumami yung kontrata ng kaibigan niyang kontraktor sa Sorsogon. Wala naman kami sinasabi, Senator Chis Escudero, na ikaw ay kumita, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nagkaroon ng SOP, ikaw ay nagkaroon ng kickback, ikaw ay nagkaroon ng for the boys. Pero nag-react ka agad.
Pinagtatanggol mo agad yung kontraktor mo, pinagtatanggol mo agad ang sarili mo, at sinasabi mo ito ay demolition. Magpaliwanag ka na lang, Mr. Chis Escudero, kapag dumating na yung oras na naungkat na lahat ng mga nangyari dyan sa Sorsogon. Kasi titingnan lahat ng ginawa ng kontraktor na yan at titingnan kung meron mga ghost projects at pagsasalitain yan. Kasi sa tingin ko, kapag yan ay nagipit na, manlalaglag na yan at baka dumating yung panahon na ang pangalan mo ay ituro nila na isa ka sa mga kumita sa kanilang flood control projects. So inaabangan namin yon, Senate President Chis Escudero. Pero ngayon, hindi naman namin pinagbibintangan na talagang kumita ka. Nagtatanong lang kami, kumita ka ba? Nagka-SOP ka ba? Nagka-kickback ka ba? Meron ka ba natanggap na for the boys? Ayan po ay tanong lamang. Kaya wag po kayo masyadong defensive. Napaghahalata tuloy kayo Wag masyado kayong defensive. Wag muna kayong putak ng putak. Darating ang araw na kapag kayo tinanong na, saan kayo pumutak? Kasi wala pa namang investigasyon, nag-react na kayo. Kaya, yan tuloy, nahalata tuloy kayo Di ba? So, wag na muna. Relaxan po kayo, Senator Chis Escudero. At darating tayo dyan. Yung press conference ninyo, parang ang aga masyado para magpaliwanag. Di ba? Defensive. Bakit kaya masyadong defensive? Bakit guilty ba? Guilty ka ba? Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.